Isang magandang umaga po pagbati, mga kapatid. Salamat po sa inyong attendance sapagkat nabibigyan po kami o yung iba natin mga kapatid, kasama po ako, ng lakas ng loob, encouragement na magpatuloy sa gawain ito. Patuloy na gumawa ng mga gawain pang Panginoon, spiritual. At sapagkat nakikita namin kayo po ay nandito at patuloy na kumakapit sa pananampalataya sa ating Panginoon. At sa umaga po ito, ako po ay dadako na agad dun sa ating pag-aaralang Bible study sa umaga nito. At ito po ay may kinalaman, maaaring may kinalaman o karugtong o maaaring may mga bagay dun sa previous Bible study na ating pong tinalakay last Sunday na maaari natin pag-usapan naman ngayon, talakayin ngayong umaga. This is just a quick recap in our previous Bible study. Papaalala ko lang po sa inyo yung ating naging Bible study last time na may pamagat na He shall rule over you. Ito po tungkol sa kalooban ng Diyos, tungkol sa pag-aasawa. No, sinabi ng Diyos doon sa babae pagkatapos nilang magkasala sa Garden of Eden na ang iyong lalaki ay papanginoon sa iyo. He shall rule over you. Yan po sa ating tinalakay last time, yan po ay tumalakay tungkol sa number one, that the woman was never created to be a man's slave. No? Sinabi ng Diyos na papanginoon ang lalaki, no, sa kanyang asawang babae, ngunit hindi sinasabi doon na ang babae ay magiging alipin or inferior sa kanyang asawang lalaki. So, the woman was never created to be a man's slave. Number 2, in Genesis chapter 3 verse 16, God declared that He shall rule over you after they sin. So, nakita natin yung creation at binigyan ng Diyos ng kapamahalaan, both man and woman. Both man and woman possess God's image and likeness. But after they sin, sabi ng Diyos sa kay Eva, no? He shall rule over you. Pagdadamihin ko ang paghihirap mo sa panganganak, etc. Yung ating pinag-aralan, ano? And kasama doon sa sinabi ng Diyos na papanginoon sa iyo ang iyong asawa. And the headship in the context of marriage means or involves responsibility, accountability, and a particular role in a marital relationship. Pinakita doon sa ating discussion na ang pagiging head sa isang pag-aasawa ng lalaki involves responsibility. May example na ibinigay. No, in example ang ating Panginoong Diyos ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia. No, na kanyang inibig ang iglesia, ibinigay niya ang kanyang sariling buhay para sa mga ito. No? May example na dapat gayahin ng pagiging head of the family. The relationship between Christ and church is the model. No? Ganon din naman ng babae, magpasailalim sa kanyang sariling asawa, gaya naman ng iglesia, no? Kay Kristo Jesus na siya niyang ulo. No? Ibig sabihin, yung kanyang loyalty ay nag-iisa lamang doon sa kanyang Pangulo. No? Sa Panginoong Jesucristo, katulad natin, ang ating Panginoong Jesucristo lang ating kinikilalang Diyos, siya ang ating tagapagligtas, hindi natin hinahayaan na ang ating mga sarili na magkaroon ng iba pang Diyos o kinikilalang Diyos na ating sinasama. So yung ating loyalty ay nandoon sa nag-iisa natin ulo. Ganon din sa pag-aasawa. And God's principle are remain applicable up to now, but we must live out through wisdom rather than through rigid stereotypes. And inalakay natin dyan yung Bible concept of husband headship. Binasa natin yung 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Sabi po dito, but I want you to understand that the head of every man is Christ, the head of the wife is her husband, and the head of Christ is God. So dito po, sa verse na ito, in this passage, it tells who is the head. Who is the head of wife? Her husband. Who is the head of every man? Christ. Sino ang ulo ng ating Panginoong Jesucristo? Ang Diyos. Tinatalakay niya Apostol Pablo yung relationship of order. No?
At pagkatapos, binasa po natin yung Filipos chapter 2, verse 5 to 8. Ito na po yun. Dito natin ipinaliwanag yung pagkapantay ni Kristo sa Diyos. Pero sa binasa natin kanina, no? Christ is the head. The Christ head is God. But dito sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, ganito ating mababasa. Magkaroon kayo sa inyong pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat palanggan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus sinubad niya ito at nagaan yung alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Ngayon dito na pumapasok yung ating next topic na maaari nating bigyang pagtalakay dito sa ngayong umaga ito. No, kasi po, mismong sa bibig ng ating Panginoong Kristo, na mababasa natin dyan sa talatang naka-flash sa ating screen, yung nasa John chapter 14 verse 28. No? Ang sabi po dito ng Panginoong Hesus, no, sabi niya sa kanyang mga disciples, sa kanyang mga alagad, bago mangyari yung kanyang crucifixion, sabi niya, "You heard me say to you, I am going away, and I will come to you. If you love me, you would have rejoiced, because I am going to the Father, for the Father is greater than I." Ngayon, dito nagkakaroon ng katanungan o interpretasyon. Yung ibang mga nagbabasa ng Biblia, lalo na yung kumukuha ng isang verse sa Bible out of its context, pagkatapos bibigyan na nila ng konklusyon o interpretasyon. O sinabi ng Panginoong Hesus, "The Father is greater than I," or "The Father is greater than me." It means Jesus is not God. No? And yun yung sinasabi kong they taken the verse out of its context. Kaya dito pumapasok ilang katanungan. Ito ba ay kontra sa nakasaad sa Philippians chapter 2, verse 5 to 6, na siya ay kapantay ng Diyos? Sinasabi ni Apostle Paul, that Christ possessed equality with God, but sabi ng Panginoong Kristo, "The Father is greater than me." No? Ngayon, ang sunod na katanungan, bakit niya sinabi ito? So dito titingnan natin yung konteksto, yung settings yung sitwasyon nung panahong sinabi ito ng Panginoong Hesus kausap yung kanyang mga alagad. No, ganun po yung method ng pag-aaral. Bakit mahalaga na talakayin ang pagkakakilanlan ni Hesus? Ayan po yung isa sa mahalaga. Hindi lamang po question yung sino ang mas great, who is greater between God, between Father and the Son. Kundi mas mahalagang tanong yung sino o bakit mahalaga ang pagkakakilanlan ng ating Panginoon. So, doon tayo unang pumunta kung bakit mahalaga na talakayin ang pagkakakilanlan ni Jesus o ng ating Panginoong Jesus. Number one, dahil mahalagang malaman kung sino talaga si Jesus. Madalas nating naririnig that Jesus Christ is the Son of God, the Son of Man, He is the Savior. No? Pero mahalaga na kilalanin natin sino pa itong Savior na tinutukoy natin. Sino ba siya? Siya ba ay propeta? Siya ba ay isang apostol? Katulad nung mababasa natin sa ibang talata, no? Yung ibang mga tao, iba-iba yung pagkakakilanlan nila kay Jesus. Yung nagsasabi, diba? Sa pakikipag-usap niya kay Pedro, sabi ng ibang tao, sabi nila, ikaw daw si Elias, ikaw daw si John the Baptist, no? So and so forth. Ngayon, sabi ng Panginoong Hesus kay Pedro, anong sabi mo sa kanila kung sino ako? Ang sagot ni Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya mahalaga na makilalanin natin kung sino talaga si Jesus sa pagkakataon ito sa umagang ito. Number 2, dahil may tunay na kalituhan sa John chapter 4 verse 28. Katulad ng sinabi ko,
may nagkakaroon ng ibang interpretasyon, konklusyon tungkol sa statement ng Panginoong Hesus.